Ang nakaraan. Alam ng ating bida na delikado ang lagay ng Leviathan, kaya kailangan niya itong mailigtas. Binuhos lahat ni Theo lahat ng nalalaman niya, sa bandang huli ay nagawa nga niyang maligtas si Levi, kaya lang ang problema hindi na nito magagawa pang bumalik sa Relic, dahil sa ginawa nitong pag-alis noon, kaya nakatakdang mamatay itong si Levi. Kaya lang bago siya tuluyang mawala, ang lahat ng natitirang kapangyarihan sa kanya ay ipapasa niyang lahat kay Theo. Kaya gagawin naman ni Theo ang lahat mailigtas lang ang buong floating archipelago. Pagpapatuloy. Nagpatuloy ang tagpo habang ang vortex ay biglang sumabog sa isang nakakasilaw na mana. Marahas na hinayla si Theo papasok sa umiikot nitong kaibuturan. Ang lakas ay hamampas sa kanya ng napakatindi, halos sumanghap siya at parang may pumihil sa kanyang hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong pagkabigla ng sumalpok sa kanyang katawan ang nag-uumapaw na kapangyarihan ni Leviathan. Sa sandaling hamampas ang Bugzo, pilit na kumawala si Theo sa tindi ng presyon, nag-aapoy sa matinding pula ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang ngipin sa sakit, tumangging hayaan ang puwersa na durugan siya. Nagsimulang pumutok ang kanyang balat sa labis na tindi ng mana, at sa mapait na pagkadismaya na bumabalot sa kanyang mukha, naisip niya, sobra akong naging mayabang. Ang miniature fairy dragon, si Drake, Griffin, at Sandworm ay kumislap at nagpakita sa loob ng vortex, nanginginig ang kanilang mga anyo sa ilalim ng bagyo ng mana. Umalangaw-ngaw ang pagsisisi sa isip ni Theo habang patuloy siyang lumalaban, kahit sila, binalaan na ako, iba talaga ang antas ng kapangyarihan ni Leviathan, huli na nang tumama sa kanya ang katotohanan, napakalawak, napakasalbahe, at napakasinauna ng mana. Isa pang marahas na pagsabog ang kumawala, at si Theo ay biglang sumambulat pabalik, umikot sa agos habang kumikislap ang di paniniwala sa kanyang mukha, hindi ko inakala na ganito ito kalakas. Tinutulak ang ating bida ng presyon na parang mga matinding alon, at mabilis na tumindi ang takot sa kanyang dibdib. Sa ganitong bilis, hindi na makakatagal ang katawan ko. At nang muntik na siyang lumunin ng kirot, isang nagninangas na utos ang humawi sa kaguluhan. Isang simpleng instruksyon ang nag-apoy sa kanyang isip ng may lubos na kaliwanagan, gamitin mo ang espada, sabi sa ating bida. Pinwersa ni Theo ang kanyang sugatan at nanghihina na katawan na kumilos. Mahigpit na hinawakan ang dragon-slaying sword, kahit pa humahaginit ang mana sa paligid niya na parang isang gumuguhong mundo. Nanliit ang kanyang mga mata na may panibagong determinasyon habang inihahataw niya ang espada, hinahawi ang daanan sa loob ng nagngangalit na vortex. Sa sumunod na saglit, hamugod siya pababa sa isang pagsabog ng nag-aalab na asul na liwanag, inihagis ang sarili patungo sa mismong puso ng kapangyarihan na sumusubok na ubusin siya. Isang napakalaking blast ang umalpas, parang isang bagyo sa karagatan. Si Theo ay nakalutang sa gitna nito, napakaliit kumpara sa umiikot na vortex sa ilalim na nagbabantang lumunin ang lahat. Ang marahas na bagyo ng mana ay dahan-daang nakompress sa isang perpektong espera, isang pinaliit na karagatan na nakasuspine sa hangin. Ang presyon nito ay binaluktot ang espasyo sa paligid habang ang enerhiya ay sumisiksik sa isang kumikinang na punto. Sa gitna ng umiikot na mana, lumitaw ang Griffin na may matalas at nakakaalam na tono. Talagang pinag-isipan niya ito. Ang fairy dragon ay lumutang sa tabi nito, ang tensyon ay bumabalot sa kanila habang pinapanood ang mga nangyayari. Ngayon, habang bumubuhos ang mana kay Theo, isang tahimik na pagkabatid ang pumasok sa kanyang isip, kaya pala, ang paggamit ng mga Dragon Slayer Sword ay nagpagaan sa bigat ng pinsala. Sa kanyang katawan, ang mahinang bulong ng Fairy Dragon ay umabot sa kanya, tulong, tulong, at naunawaan ni Theo ang kahulugan sa likod ng nanginginig nitong tono, oo, talagang sinuportahan ako ni Leviathan hanggang sa huli. Mahigpit na hinawakan ni Theo ang Dragon Slaying Sword habang ito ay kumakaskas ng purong kapangyarihan sa ilalim ng tubig, inaaning ang sarili laban sa umiikot na agos. Sa ilalim, ang nagliliwanag na sphere ay lumawak, kumikinang ng mas maliwanag hanggang sa lumiwanag ang buong kailaliman. Nang may matibay na determinasyon, bumaba si Theo patungo rito. Nakatayo siya sa puso ng bagyong iyon, nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan ni Leviathan na pumasok sa kanya, parang ang bigat mismo ng karagatan, at may isang bihirang ngiti ng kasiyahan, naisip niya, ang nag-uumapo na manang ito, tila hawak ko mismo si Leviathan, bawat hirap ay sulit, sabi ng ating bida. Ngunit ang Fairy Dragon ay lumapit sa kanya,
Binalik siya sa realidad sa isang matalas na babala, hindi ito ang oras para magpahinga. Tagapagmana, ang apurahan nitong tono ay humawi sa sandali, kung gusto mong ilipat ang arkipelago, ito lamang ang iyong pagkakataon upang gamitin ang buong kapangyarihan ni Leviathan, sabi nito sa ating bida. Inihagis ni Theo ang sarili pasulong, sinasalo ang bawat patak ng lakas na ipinagkatiwala sa kanya ni Leviathan, marahas na umikot ang mana sa kanyang katawan habang inihahagis niya ang sarili pababa sa bilis na nakakaputol ng hininga, may mga bakas ng liwanag na humahabol sa kanya. Alam ko, sigaw niya pabalik, ang matinding determinasyon ay nag-aapoy sa kanyang boses, ang sandaling ito ang magdedesisyon sa lahat, at si Theo Ragnar ay handang sunggaban ito. Habang bumabagsak si Theo patungo sa umiikot na kaibuturan ng mana, lumitaw ang fairy dragon sa tabi niya. Ang boses nito ay matatag sa gitna ng umuugong na bagyo, nagpapaalala sa kanya, napili mo na ang destinasyon, hindi ba? Ang mga salita ay tumama ng may tahimik na katiyakan. Hindi na kailangan pang mag-atubili ni Theo dahil sa kanyang isip, ang perpektong lugar ay nabuo na, at sa sandaling batasin niya ang puso ng vortex. Isang nakakasilaw na cascade ng mana ang sumabog sa paligid niya, pinupuno ang kanyang isip ng lubos na kaliwanagan. Ang sagot ay hindi mapagkakamalan, ang hilagang silangan ng Ragnar Bay, ang mismong lugar kung saan dating nakatayo ang lumulutang na arkipelago. Habang nagliliyab ng mas maliwanag ang kaibuturan, ang kanyang determinasyon ay nalagay na sa lugar. Ang lokasyong iyon ay hindi lang angkop, iyon lang ang tanging punto kung saan kayang angklahin ng kapangyarihan ni Leviathan ang arkipelago muli. Sa malayo sa itaas, ang larangan ng digmaan sa labas ng templo ng Kriemhild ay nagngangalit pa rin, nagbabanggaan ang mga sundalo sa gitna ng mga kislap at desperadong sigaw nang biglang mahati ang kalangitan. Isang umuugong na surge ng mana ang bumaba na parang isang haligi, ang impact ay napakalaki kaya't bawat mandirigma ay natigilan sa gitna ng pag-indayog. Kumalat ang takot habang binabaha ng nakakasilaw na kapangyarihan ng kalangitan at ang mga boses ay nanginginig sa kaguluhan. Anong nangyayari bigla? At anong nangyayari kay Lady Kriemhild? Mabilis na naging sindek ang pagkalito nang sumigaw ang isa. Hindi ito lulubog, hindi ba? Pagkitikot na sabi nito. Ngunit ang panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagbigay ng sagot bago pa man makapagsalita muli ang sinuman. Ano? Talaga bang lumulubog? Sigaw ng isa pang sundalo, itinuro ang baybayin habang ito ay nagbabaluktot at nagdidistort. Pagkatapos, tumama sa kanilang lahat ang katotohanan ng may nakakapinsalang lakas. Lahat, tingnan ninyo doon, ang baybayin, tingnan ninyo, sabi nito na takot na takot. Nagbabago mismo ang lupa. Umiikot, nang marahas ang mga alon sa paligid ng arkipelago habang ang buong kalupaan ay nagsimulang gumalaw, hinihila ang mga anino at umaalpas na tubig kasama nito hanggang sa sumigaw ang isang tao ng imposible, gumagalaw ito. At ang mga alingaw-ngaw ay tumaas muli, mas malakas at mas nagwawala, ang arkipelago, talaga palang gumagalaw. Sa kaibuturan ng kuta kung saan kinompronte ni Noel ang Overlord Dragon, nanginginig ang buong silid habang bumubulusok ang agos ng tubig dagat sa nabasag na sahig. Si Noel ay nakatayo pa rin sa lugar kung saan ito naruroon ngayon, kaya lang may napapansin na itong kakaiba sa paligid. Walang hiya, anong nangyayari sa mundo ngayon? Bulong niya bago tumama sa kanya ang pagkabatid, na-absorb niya ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ng ganito kabilis, pagkamanghang sabi nito. Ngumiti lang ang Overlord Dragon, isang natutuwang mukha ang bumaluktot sa mga sulok ng kanyang bibig habang sinabi niya, hindi ito ang oras para tayo ay nakatayo lang, sa isang mapang-asar na pagtilt ng kanyang ulo, inalok niya, hayaan mong ito ang magsilbing paumanhin ko, itigil muna natin ta. Nagdudumilat si Noel, lalong nagngalit ang tono ng boses nito, huwag mong isipin na makakatakas ka sa sitwasyong ito Overlord Dragon. Ngunit lalo lang lumalim ang ngisi ng Overlord Dragon, kahit ako ay hindi nakita ang mga binabalak gawin ni Theo Ragnar. Inamin niya nang may hindi nakakabahala na katahimikan. Ang plano ay sira na rin naman, dahil nagawa na niyang malaman ang sekreto ng Dragon Slayer Sword, kaya marahil mas mabuting itigil na lang natin ito. Bumaba ang kanyang tono sa isang malamig na utos habang idinagdag niya, patayin mo siya at kunin ang Dragon Slaying Sword. Ang intensyon sa likod ng kanyang mga salita ay agad na nagpatalim sa hangin. Namutla si Noel, sumagot ng may mapait na galit, aba. Balak mong tapusin ko ang posibleng makakalaban mo sa hinaharap.
At may mapang-asar na akusasyon, talaga bang hindi mo gagamitin ang sarili mong kamay para gawin ito? Sumandal ang Overlord Dragon ng may casual na superioridad at sinabing, sa halip na mag-aksaya ng oras ng ganito, mas kapakipakinabang ang opsyong ito para sa iyo, hindi ba? Sabi nito, sa labas ng templo, pinanood ni Antonio ang kalupaan na tumagilid at dumausda sa dagat, may pagkabigla na nag-aapoy sa kanyang mukha habang kinakausap ang sarili, talagang gumagalaw ang arkipelago. Tumama sa kanya ang pagkabatid na parang isang talam, ang Kool-Okoy na iyon. Nagtagumpay talaga siya, sabi nito sa sarili. Nang sa wakas ay umaalis na ang panganib, itinaas niya ang kanyang boses sa larangan ng digmaan, inuutusan ang kanyang mga tropa at pati na rin ang mga sibilyan. Lahat, itigil ang labanan, ang pinsala na kumakalat sa dagat ay nawala na, hindi na tayo lulubog, sigaw nito. Bumugso ang kaluwagan sa kanya habang idinagdag niya, ngayon, lahat ay magiging ligtas, sigaw nito, na may papalapit na sandata sa kanyang tagiliran nang hindi niya namamalayan. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol habang isang biglaang hiwa ang marahas na naghiwas sa kanyang tagiliran. Sumanghap si Antonio, ang kanyang ekspresyon ay pumilipat habang humihinga siya ng malalim, nanlalaki ang kanyang mga mata sa purong pagkabigla sa hindi inaasahang pag-atake. Isang talam ang humawi sa hangin ng may brutal na puwersa, nagkakalat ng dugo at mga piraso sa larangan ng digmaan, inilalantad ang biglaan at walang awang pag-atake na humiwa kay Antonio. Ngunit bago pa matapos ng umaatake ang trabaho, si Theo ay biglang nagpakita ng may imposibleng bilis, sinasalo ang nakamamatay na pag-atake kay Antonio, iniligtas niya ito sa muntikan na kamatayan. Ang mga sundalong nakapaligid ay natigilan, nabigla sa bilis ng kanyang paggalaw. Isang kumpas, wala siya doon. Sa susunod, hinahawi na niya ang momentum ng mamamatay tao sa isang tumpak na kontra-atake. Ang talam ni Theo ay humawi sa isang malinis at nakamamatay na arko, ang puwersa sa likod nito ay napakalaki kaya't ang umaatake ay napahagis pabalik, ang katawan ay marahas na pumilipat habang bumagsak siya sa bato. Si Antonio ay nakatayo ng malaki ang mata, nahuli sa pagitan ng pagkabigla at paghanga habang napagtanto niya kung gaano katindi ang lakas ni Theo. Ibinaba ni Theo ang kanyang espada ng matatag sa lupa, at ang mga sundalo sa paligid nila ay sumambulat sa kaluwagan at kagalakan, sumisigaw ng ubod lakas ang taong bayan, bumalik na si Kriemhild. Bumalik na si Kriemhild. Lalo pang tumaas ang kanilang mga sigaw habang sumisigaw sila. Nagtagumpay siya sa pag-alis ng seal ng Sea Dragon. Si Antonio ay naglakad pasulong, hindi matatag ang hininga, ngunit puno ng pag-asa ang mga mata. Hoy, Ragnar, ang arkipelago, ligtas na ito ngayon, hindi ba? Sumagot si Theo ng may kalmado at pinal na tono, oo, hindi na ito lulubog. Ang tensyon ay nawala sa balikat ni Antonio, at huminga siya ng malalim na may pasasalamat ng ngiti. Salamat, sabi niya ng mahina. Pagkatapos ay idinagdag ng may pagod na tawa, kaiyahiya ako, ngunit payagan mo akong humingi pa ng isang pabor. Ngunit pinutol siya ni Theo ng marahan, ang boses ay matatag at nakakapanatag. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala rito, sabi nito. Natigilan si Antonio, ang mga salitang iyon ay may bigat, mayroon silang katiyakan. Ang tingin ni Theo ay humawi sa mga ginulpi na tagapagtanggol. Kinikilala ang kanilang pagsisikap ng may hindi natitinag na kaseryosohan. Lubos kong nauunawaan ang ginawa ninyong lahat upang protektahan ang lumulutang na arkipelago at upang protektahan ako. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, ang kanyang balabal ay gumagalaw sa likod niya. Ang determinasyon ay nagliliwanag mula sa bawat galaw habang idineklara niya, ako ang bahala sa lugar na ito. Ang mga sundalo ng Spinola ay napaurong sa mga salitang iyon. Ang takot ay humigpit sa kanilang hawak habang napagtanto nila na ang kapangyarihan na nakatayo sa harap nila ay nasa isang antas na higit sa kanilang kontrol. Si Spinola, galit at desperado, ay sumigaw sa kanila, anong tinutungangan ninyo dyan? Hindi ba ninyo nakikita ngayon, naglalakad ang Dragon Slaying Sword papalapit sa atin, tigilan ninyo ang pag-aatubili at sunggaban ito kaagad. Utos nito. Nahikayat ng sindek nito ang mga takot niyang tauhan, ang mga tropa ay sumugod pasulong na may baliw na sigaw, tapusin, sigaw ng mga ito. Ngunit sa sandaling iyon, si Noel ay humakbang papasok sa larangan ng digmaan, ang kanyang paa ay hamampas sa isang sahig na puno ng dugo habang sinusuri niya ang kaguluhan ng may nanliliit na mga mata,
ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang sinabi niya, sa maikling panahon na ako ay umalis, ginawa ninyong ganap na gulo ang lugar na ito. Ang ekspresyon ni Theo ay agad na nagbago, pagkabiglaang bumalot sa kanyang mukha habang napagtanto niya kung ano ang darating. Ang Sindek ay nagpatalim sa kanyang boses habang sumisigaw siya, lahat, humiga kayo ng nakadapa. Sigaw nito, iyon ay dahil alam niyang nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng lahat ng hindi makikinig sa kanya. Ang hangin mismo ay tila pumutok habang isang kasing talas ng labahan na pulang linya ang nagsimulang kumislap ng nakakabahala sa malayo, nagbababala ng isang nagwawasak na puwersa na naghahanda ng hamampas. Si Spinola at ang kanyang mga tropa ay nanigas habang ang tumutugmang mga linyang kulay pula ay lumitaw sa kanilang mga leeg, tahimik, nakamamatay na marka na iginuhit ng nag-uumapaw na kapangyarihan ni Noel. Walang anumang bagay ang maririnig na huminga, animoy bahagyang huminto ang oras sa lugar na ito sa ginawa ni Noel. Pagkatapos, isang nakakasilaw na hiwa ang humawi sa larangan ng digmaan, at sa sumunod na sandali, bawat marka na inukit ni Noel ay sumabog ng sabay-sabay, ang buong hukbo ni Spinola ay sumambulat sa mga spray ng pula, ang mga katawan ay nahati ng perpekto, at walang awang pagkakaisa, isang pagpatay na inihandog sa pamamagitan ng isang was-iwas lang ng sandata, na hindi mapipigilan. Ngunit bago pa man lubusang mawala ang puwersa ng pag-atake na iyon, isang malaking alon ng enerhiya at tubig ang hamugos palabas. Ang umuugong na blast ng tubig ay sumalpok sa pag-atake ni Noel, na nagmistulang pananggala. Ang shockwave ay humawi sa buong lupa habang ang nakapalibot na dagat ay sumabog sa marahas na paggalaw. Ang mga alon ay bumagsak sa lahat ng direksyon sa ilalim ng purong impact ng dalawang nag-uumapaw na puwersa. Ang wave wall na ipinatawag ni Theo ay tumaas na parang isang buhay na karagatan, bumagsak ng may nakakapinsalang lakas at sinagupa ang nagwawasak na hiwa ni Noel, ang banggaan ay hamati sa hangin ng may nakakabinging ugong. At sa nag-iisang mabilis na pag-atake, ang buong pormasayon sa tulay ay gumuho, tubig at dugo ang kumalat sa batong daanan. Ang mga sundalo ay nagbagsakan na parang mga sirang manika habang ang puwersa ay humawi sa larangan ng digmaan. Tinitigan ni Antonio si Theo sa gitna ng bumabagsak na alon ng tubig, ang kanyang hininga ay nanginginig habang ang imposible ay nagaganap mismo sa harap niya, ang kanyang boses ay halos hindi makawala sa kanyang mga labi, marupok at nanginginig, hindi ito maaari. Ang pag-atake ni Noel ay sa wakas ay hamupa ng sapat para makita niya ang katotohanan na nakakalat sa basang tulay. Mga bangkay, uniforme, at sirang armas na nakahiga sa isang red-stained trail. Ang kanyang mukha ay pumilipot sa takot habang ang realidad ay tumama sa kanya na parang isang martilyo. Ang mga maharlika, ang mga gwardya, lahat sila ay patay. Nakatayo siya sa ibabaw ng naputol na ulo ni Spinola, ang kanyang bota ay ilang pulgada mula sa napakaraming dugong kumakalat sa ilalim nito, at inihandog ang kanyang mga salita na parang malamig na bakal, mga hangal pirata na parang uod. Ang kanyang pagkasuklam ay damaloy sa bawat pantig habang tinitigan niya ang ekspresyong iyon, nanigas sa mismong sandali ng kamatayan, hindi ninyo man lang nagawang mapatay ang isang bata, at sa halip ay ginawa ninyong ganito ang lahat. Ang galit ni Noel ay kumalat sa larangan ng digmaan na parang isang nakakasakal na hamog, matalas at walang awa, perpektong tumutugma sa patayan na nakakalat sa paligid niya. Ang ulo ng ama ni Antonio ay parang kalabasang hiniwa ng napakatalim na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Antonio, ang buong mukha niya ay nawala ng kulay habang lumulubog ang katotohanan. Tinitigan niya ang unahan na parang tumagilid ang mundo sa ilalim niya, ang kanyang boses ay nabasag sa isang bulong na halos hindi marinig sa hangin, "Ama." Nagsalita si Theo sa tabi ni Antonio ng may kalmado at hindi natitinag na determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag sa kabila ng dugo at kaguluhan na nakapaligid sa kanila. Ang kanyang boses ay humawi sa hangin ng may matatag na awtoridad, hindi nag-iiwan ng puwang para sa pag-aatubili. Ayusin mo ang sarili mo at lumikas ka kasama ang mga mamamayan. Nanatili siyang nakatingin sa unahan, ang bigat ng responsibilidad ay malinaw sa tono na ginamit niya. Dagdag pa ni Theo, kailangan ka ng mamamayan ng floatang archipelago. Sa likuran niya, nanigas si Antonio, napalunok ng malalim habang pinwersa niya ang sarili na tumayo ng tuwid. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti sa ilalim niya, ang tungkulin ay nagsimulang sumikop sa kanya na parang baluti, pinapalitan ang pagkabigla na nagpaparalisa. Sa kanya kanina, nanliit ang mga mata ni Theo kay Noel, pinag-aaralan niya ng maigi ang kalaban,
tinitingnan ang distansya sa pagitan nila ng may kalmadong pag-iingat. Sa loob ng kanyang isip, ang kanyang mga kaisipan ay nagpatalim na parang isang talam. Kahit sa ganitong distansya, ang pagpigil ang pinakamahusay na magagawa ko, sabi nito. Naglakad si Noel pasulong, ang buong katawan niya ay nababalutan sa isang nagngangalit na pulang apoy na humawi ng may nakamamatay na intensyon, ang kanyang boses ay nilason sa galit habang umaabante siya. Ragnar, ikaw na walang galang na bata. Ito ang katapusan ng iyong kawalang galang. Naramdaman ni Theo ang killing intent na humampas sa kanya na parang isang pader, at sa isang tibok ng puso, nag-alinlangan ang kanyang isip, putik sino ang isang ito. Tanong ating bida, naisip niya, instinctively, inaayos ang kanyang tindig habang lumalaki ang presyon. Ang silhouette ni Noel ay naglaho sa isang marahas na apoy ng pulang aura, ang kanyang presensya ay nag-aapoy na parang isang wildfire habang inihahagis niya ang sarili pasulong, ang kanyang boses ay humawi sa hamog, tumutulo ang kamandag at puot. Pagpipira-piresuhin kita ng lubusan kaya't kahit ang iyong ama ay hindi makikilala kung anong natira sa iyo. Sabi nito, isang nakakakilabot na kalaban ngayon ang kaharap ng ating bida, paano kaya magagawang talunin ito ng ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.